former President Rodrigo Duterte ay napakahalagang punto na magkaisa ng mapayapa at sama-sama na magkumilos ang mamamayang Pilipino. Ang EDSA Shrine ay simbolo at icon, cultural icon ito sa ating bansa ng tinatawag na demokrasya, kapayapaan at pagkakaisa. Para sa ano? Pagbabago at mabuting pag-unlad ng lipunang Pilipino. Kaya nandito po si Ka Eric, hindi para manawagan ng kaguluhan o pag-aalsa. Nandito tayo para manawagan ng pagkakaisa. Manawagan ng voluntaryo at sama-samang pagkilos ng bawat sektor ng mamamayan para magpakita ng simpatya at solidaridad or pagkakaisa. Para sa ano? Tatlong bagay. Ayaw natin ang kurakot at bulok na gobyerno. Nasaan na ang 129 billion pesos na gold reserve na 25 tons ng gold na ibinenta ng palihim ni Marcos at ng kanyang gobyerno. Saan ginamit ito? Ano ang pinagkagastusan ng 129 billion pesos worth of 25 tons of gold? Nasaan na ang 1.3 trillion na balor o halaga ng mga flood control? Nasabi ni Senator Ping Lacson, malamang sa malamang 80% ng mga kontraktor, mga kongresista din. Nasaan ang 1.3 trillion pesos na flood control na 2023 at 2024, yun ang kanilang budget na anod sa bulsa ng mga sakim at kawatan na politiko? Yun ang tanong ng mamamayan ngayon, bakit tayo nandito sa EDSA? Nasaan po ang 500 billion pesos na maharlikapan? At ang kalahati niya nang galing sa SSS, GSIS, Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines. Nasaan ito? Mga kababayan, ito po ay panawagan ng mamamayan na dapat sagutin ng presidente at ng kanyang pinsan upang maibalik ang pagtitiwala ng mamamayan. Unang dahilan kung bakit tayo nandito, itigil na ang korupsyon sa gobyerno at papanagutin ang mga mandarambong at mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. And it should start the accountability with the President, not only with the Vice President na hinahanapan nila ng pundo na confidential fund. Number 2, bakit nagtipon-tipon tayo sa mapayapang pagtitipon sa EDSA Shrine? Upang magkaroon ng accountability at pagtigil sa abuso sa kapangyarihan ng Presidente at ng kanyang pinsan. Sapagkat ang rule of law at ang due process na sinasabi nila, sila mismong lumalabag nito. Pinapakulong ang mga resource persons kahit walang kasalanan. Samantalang ang mga kriminal at may mga pananagutan na convicted criminal ay hindi nakukulong. Kagaya ng komunistang teroristang si Franz Castro ng CPP, NPA, NDF Party List na Alliance of Communist Teachers at mga kasabwat niya. So, dapat may pananagutan ng Presidente. Hindi lamang gamitin niya ang kanyang poder para sa kanyang mga barkada ng mga bilyonaryo at ang kanyang mga kasabwat na mga mayayamang pamilya at politiko. Pangatlo, kung bakit nandito tayo sa EDSA Shrine. Nandito tayo para sagutin ni Pangulong Marcos ang panawagan na rin at challenge sa Armed Forces of the Philippines. Bakit nananatili kayo na hindi kumikibo at nagtatanong sa Pangulo ng Bansa kung totoo ba o hindi ang kanyang pagkalulong sa bawal na gamot bilang drug addict President? The way it was declared kahagabi sa live press conference ni Pangulong Duterte. So iyan po ang tanong kung bakit nandito sa EDSA Shrine, mga pahayag yan at pagtitipon na dapat bigyang pansin ng gobyerno ni Marcos at hindi ibaliwala. Kaya nandito ang voluntaryo, mapayapa at sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Ang EDSA Shrine ay pagtitipon para sa panalangin at pagkakaisa at pagbabago, hindi para manawagan ng kaguluhan at mga pag-aalsa, kundi mapayapang pagpapaabot ng sentimiento at damdamin ng taong bayan. Ito po si Ka Eric, nananawagan kami na pumunta kayo sa EDSA para magsama-sama, magtipon-tipon sa isang mapayapa at mapanalangin at matiwasay na panawagan ng pagbabago sa ating bayan na magsisimula sa pagbabago ng liderato at pagwawala na ng maruming laro ng politika at mga abuso sa kapangyarihan sa ilalim ng gobyerno ni Mr. Marcos at ng kanyang asawa at ng kanyang pinsan na inireklamo na ng taong bayan. Ilang bilyones ang pira ginugol against the communist. Para lamang matalo ito sa panahon ni Pangulong Duterte. Bakit ang komunista andyan nasa kongreso niya? Sapagkat ginagamit nila na attack dogs. So ito pong dahilan kung bakit nagtipon-tipon tayo dito sa EDSA Shrine. Ito po'y araw ng pagpapahayag, Speak Up Day, at araw ito ng pagkakaisa at pagdarasal. Okay, Yusek Ben,
Ano po ang kahalagahan ng pag-organize ng iba't ibang sektor na nanonood ngayon sa atin at through the information na ibinabahagi ng ating mga independent media vloggers? Bago may sa follow-up? ni Yusik Ben yan, may follow-up lang ako. Pwede pa acknowledge nyo lang yung sige. mga viewers na libre sa akin, Oo. 7,500 at Oy, saka 7,000. mga kasama Ayaw, natin. baka Sige. ilan sa'yo? Ngayon, ang panawagan niyo sa kanila na nasa YouTube lang sila, nanonood lang, Okay. ano panawagan ninyo? Number one, kung may time kayo at makatipon kayo kahit 50 pesos, pumunta po kayo dito, mag-MRT lang. Bababa kayo dyan sa Ortigas Station, maglakad-lakad lang ng mga 500 meters. Dito na po kayo. Number two, kung hindi kayo makakapunta mamaya, at pag tayo po ay hindi naman dinahas o dinisperse dito, ay magkakaroon tayo mamaya ng pagtitipon para sa candle lighting. Solidarity of light and enlightenment. Yun din ang dapat gawin nila doon sa mga nationwide. Kung saan man sila. Nationwide prayer vigil gawin nyo, magtirik ng kandila, magdasal Oo. para sa kapayapaan at ipahayag yung mga damdamin peacefully. At manawagan tayo ng pagbabago. Magbabago. You can write sa inyong Facebook Live, wala namang bayad yan, Walang bayad. yung placard na araw ng pagpapahayag ng mamamayan or the People Speak Up Day. At ito ay para sa pagtatanggol ng demokrasya at pagtutol sa pananumbalik ng diktadura at malagim at maitim na mga maruruming laro ng politika. At ang panawagan pa rin natin ay ang malinis, matino at maayos na pamamahala. Hindi po iskandaluso at nabubulid sa iskandalo ng korupsyon at droga na uri ng pamahalaan. Tsaka kung ang pamaraan ng pagpahayag sa damdamin ay magkaroon ganito, kung people power na, wala namang people power na marahas eh. Mapayapa, madasalin ang ating ginagawa. At tested na ito. Yes. Diba? Nangyari na ito. Kasi kung idaan natin sa eleksyon, wala rin tayo, talo din tayo sa eleksyon. Trilyon ng pundo. Ang eleksyon, yung tamang audit sana sa demokrasya, napalitan natin ang ating mga leader na mga tratado. Pero wala, alam mo ang eleksyon sa Pilipinas, walang kwenta. Dahil walang kwenta din ang mga nagpapatakbo. So itong mapayapa na people power, para mapalis sa pwesto yung mga loko-lokong politiko, ito ang tamang gagawin. Kasi wala na tayong kung saan pa tayo pupunta eh. Di ba? Doon tayo, this is our relief. Ito yung pamaraan na ma-audit natin talaga ang mga politiko na namumuno sa atin. Kasi wala tayong panalo sa eleksyon. Wala, eleksyon is yan. May announcement na Yusik Ben. Ano? May announcement ha. Announcement. Marami ang pumupunta mamayang hapon, siguro mga alas 3. Mag-under time daw sila. Hanggang Ay, 4 salamat o'clock. po. At pumapasok ng mga messages, more than 200 messages. Okay. Iba't ibang grupo po ito. Salamat sa mga viewers. Sa mga viewers na nanonood, Salamat kay sa Ka mga- Eric, at sa akin BMR, iba pang mga Salamat vloggers sa na mga nandito. vloggers. Punta po kayo mamaya, magdala lang po kayo ng isang maliit na tubig lang na bottled water o kaya lalagyan ng So, tubig at pangpunas ng pawis, pwede na tayo Okay, sa magtipon-tipon. pagtatapos nito na interview Oo. nyo sa amin, ako po ay nagpapasalamat sa mga vloggers kasi sa social media, kayo ang naninindigan Yes. para sa taong bayan. Salamat po. Kung wala kayo, ano na kaya mangyari sa atin? Hindi maparating sa ating mga taong bayan, lalo na doon sa pinakaliblib na lugar, yung mga nangyayari ngayon, yung mga tinatamasa natin ngayon, kung ano yung mga damdamin natin. So salamat sa inyo mga vloggers, sa mga viewers. Continue to patronize your vloggers. Salamat po. Ka Eric will be back mamaya, mga kababayan. If we will still be here, kasi sila Yusik Ben magko-coordinate na Agent J. Morales, magbabalik ako after ng hearing ko sa isang regional trial court ito. Civil case na naman sa mga komunistang terorista na kalaban natin. kami pang kinasuhan. Ka Eric will be back with Yusik Ben Ranque at nananawagan sila ka Peter Mutok. Punta na kayo Punta dito. na kayo dito. Nandito na po ang taong bayan ngayon. Ado and Carmen Laurel. Okay. Ito muna, medyo mainit ng araw, Opo. lipat tayo sa kabila. Lipat tayo sa kabila. Regroup tayo, mga kababayan. Mabuhay. Eat ko na, sir. Bye-bye. See you again today. Ingat kayo palagi. Lipat tayo. Oh, sige, dali. Thank you, brother. Dali.
Ayan, good morning po mga kababayan. No, dito po tayo sa EDSA Shrine. Dito po sa may Ortigas EDSA. At nandito po yung mga supporters po ng ating Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. Actually kanina pa po to sila. Sige, brother. Na-late lang po tayong pagdating dito. Bigyan din natin daanan mo.